Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga viewers po ng video na to. Ako po ang inyong instructor online, Architect Albert Versosa. Bale, ito po ang ating pinakaunang vlog ngayong 2020 ano. At sa una nating example ngayong taon na to ay simple beam with uniform distributed load na kagaya nung nakikita natin sa diagram natin, no, sa free body diagram. So yung ating beam ay merong span na 3 meters at meron siyang uniform distributed load sa ibabaw na 10 kilonewton per meter at supported siya sa magkabilang side magkabilang dulo na reactions at A at reactions at B. So sa video natin ngayon guys ay ituturo ko sa inyo yung steps by step solution kung paano kukunin yung reactions, yung shear diagram at moment diagram. So mamaya pa yon. So bago tayo mapunta doon ay gusto ko muna sa inyong ipaalala yung mga sumusunod, no. Kapag pa upward yung force natin kagaya ng reactions at A at B, positive po siya. Okay? Kapag downward force kagaya nung 10 kilonewton per meter na pababa ang direction, negative po siya. Kapag left to right force, ang sign natin ay positive. Kapag right to left force, ang sign natin ay negative. Kapag clockwise force, positive. Kapag counterclockwise force naman ay negative. Okay, ano ba yung clockwise? Ano ba yung counterclockwise? Bali yung clockwise ay kagaya nung direction nung kamay ng analog clock sa relo natin, no? Pa clockwise po yon. So positive po ang sign nun. Kapag pabaliktad naman po ay negative. Okay, pagdating naman po sa paggawa ng ng diagram, lalo sa shear and moment diagram, meron tayong sinusunod na 0 degree, first degree, second degree, third degree. Okay, yung first degree ay kapag sinabing first degree, linear siya or pa-horizontal yung linya natin. Kapag second degree, yung linya natin ay pa-diagonal. Kapag third degree naman, yung linya natin ay magiging pa-curve, no? So pa-curve ay third degree. Okay, paano nagiging 0 yung degree natin? Bali kapag sa free body diagram natin, makikita natin na kapag no force doon at concentrated load lamang ang nandun at wala na isang ibang force sa paligid, ay 0 degree yung magiging kalalabasan nun. Okay, magbibigay din ako ng example niyan kung paano magiging 0 degree yan. Okay, tandaan nyo lamang guys na sa pag-solve ng ganitong klase ng problem, no, ay madali naman, hindi nyo kailangang i-memorize, no. Maaring pare-pareho yung steps, pero pagdating sa approach at process ay magkakaiba, no. So same lang ang yung steps, pero yung solution o yung process magkakaiba ang magiging pamamaraan nun, no. So punta na tayo, no, sa susunod na steps. Okay guys, tumako na po tayo sa ating pinakaunang steps, no.
kung saan kukunin natin yung reactions at A at reactions at B. So, mamili muna na lang tayo kung anong gusto natin kunin, no? Kung reactions at A or reactions at B. Guys, dito sa ating example, alin man dyan ang kunin yung uunahin, pareho lang naman pong kakalabasan. So, dito sa problem natin, ay RA muna yung hinanap natin, no? So, ibig sabihin, kapag RA yung hahanapin natin, so magmo-moment tayo sa kabilang point, no? Which is yung RB mismo, no? So, ganito magiging kalabasan ng ating solution. So, summation moment P is equals to 0. All forces clockwise are positive. All negative forces is counterclockwise. So, hanapin natin yung magiging equation natin. So, dun sa reactions at A, kapag itataas niya yung beam natin ay iikot ng pa-clockwise. Okay? So, pataas yung natin, no? Yung reaction natin. So, yung beam ay itutulak niya pataas at iikot siya ng pa-clockwise. So, ang magiging sign ng RA natin ay positive. Okay, dako naman tayo dun sa 10 kN per meter, no? So, yung 10 kN per meter, ang pwersa nito ay pababa. So, yung beam natin ay itutulak ng 10 kN per meter ng pababa at siya ay iikot ng pa-counterclockwise. Ibig sabihin, yung 10 kN per meter natin ay magkakaroon ng sign na negative. So, mangyayari, ang magiging makukuha natin ay 10 times 3 times 1.5 negative. So, i-multiply natin yung 10 kN sa 3 at sa resultant force ng 10 times 3. Okay. Ano ba yung tinatawag natin na resultant force? Bali, yung resultant force ay yung kabuuan na pwersa, no, na present mismo sa isang bagay. At matatagpuan lamang po yung resultant force dun sa gitna mismo nung example natin na beam. So, kung hatiin natin yung beam natin sa gitna, yung resultant force ay nasa gitna. So, 3 divided by 2, 1.5. So, ang magiging final equation natin ay RA3 positive minus 10 times 3 times 1.5 is equals to 0. So, tuloy natin, no? So, yung 10 times 3 times 1.5 negative, ang product niyan ay 45 negative mismo. So, positive RA3 minus 45 equals to 0, at yung negative 45 ay itatranspose mo sa kabila, no? So, tatanggalin niya yung 0. Siya ay magiging RA3 is equals to 0. Para matila yung value ng RA, i-divide natin both sides sa 3. So, RA3 divided by 3, RA, at yung 45 divided by 3 equals to 15. Okay? Remember, yung negative 45 natin ay tinranspose na po sa kabila, pinalitan niya yung 0, kaya magiging positive 45 na po yung negative 45 natin. Tandaan nyo yan po, no? So, RA now is equal to 15 kilonewton.
Okay, pagdating naman po sa RB, ito naman po yung yung solution niya. So sa measured moment A equals to 0, all clockwise direction positive or counterclockwise direction is negative, no? So ang magagawa natin na na equation ay ganito. Negative RB times 3 plus 10 times 3 times 1.5 is equals to 0. Okay, bakit naging negative yung RB natin? Samantala yung isa ay positive. Ganito po kasi. Kung titignan nyo, no, yung RB natin, itutulak niya yung beam natin pataas at yung beam ay iikot ng counterclockwise, no? Kasi naka-moment siya sa A eh. So, iikot siya ng pa-counterclockwise. Therefore, siya ay negative. RB. So, tuloy natin. So, dun naman sa force natin na pababa. So, kung itutulak niya yung beam pababa at magmo-moment siya sa A, iikot siya ng pa-counterclockwise. Okay, bakit kaya naging clockwise? Kasi yung beam natin, no, kumbaga ang humahawak na lang dun sa beam natin ay yung A, yung reaction at A mismo, no. So yun na lang ang nagho-hold. Kunwari tatanggal natin yung RB. So pag tinanggal natin yung RB, iikot, babagsak yung beam natin at iikot siya ng pa-counterclockwise. Imagine niyo mismo yung parang yung relo mismo. Pag pinihit nyo ng pa-counterclockwise, ganun mismo magiging ikot nung beam natin kapag naka-moment siya sa A. Kaya yung magiging sign nung RB natin ay positive mismo. At pagdating naman sa 10 kN per meter, ang magiging sign niya ay positive. Okay, medyo meron po tayong medyo konting kalituhan dun, no. So yung RB natin ay iikot ng pataas at nagmo-moment siya sa A, itutulak niya to ng pataas at yung beam natin ay iikot ng pa-counterclockwise, guys, no. Hindi siya clockwise. So negative po siya. So inulit ko yung RB natin ay iikot siya niya yung beam natin ng pataas at yung beam natin ay iikot ng pa-counterclockwise po, no. So siya ay negative. At yung 10 kN per meter natin po ay iikot ng pa-clockwise kasi yung natin, yung force natin ay itutulak niya yung beam ng pababa at siya iikot ng clockwise. So ang magiging final equation natin ay negative RB times 3 plus 10 times 3 times 1.5, no? Okay, halos pareho lang naman dun sa nauna, no. So bale ang nangyari nagkabaliktad lamang po siya ng ng sign, no. So yung kanina positive yung reaction, tapos negative yung force, no. Tapos pagdating dito sa susunod positive po yung sa reaction at negative po yung sa reaction, positive naman po dun sa
force. So nagkabaliktad po sila. So sorry for that, no. Okay, so tuloy po natin. So ang magiging final equation natin ay negative RB3 plus 10 times 3 times 1.5 is equals to 0. Okay? So yung 10, maliwanag naman po na yun yung mismo yung span niya. I'm sorry, yung load niya mismo, yung uniform distributed load, at ang span niya ay yung 3. Tapos yung 1.5 ay kung saan naroon yung resultant force na 30 kN, no? Yung 30 kN pala guys, product nung uniform distributed load times the span of the beam, no? So papaliwanag ko sa inyo mamaya, no, kung ano yung 30 kN, no? Okay, so tuloy na natin. So negative RB3 plus 45 equals to 0. Yung 45 po ay yung product mismo nung 10 times 3 times 1.5. At yung negative RB natin ay tatranspose natin sa kabila at papalitan nyo yung 0. So siya ay magiging positive RB3 equals to 45. So wala na po yung 0. So i-divide natin both sides, yung RB at saka 3 sa 3, ay ang makukuha nating value ng RB ay 15 kN mismo. So inuulit ko, pag dinivide natin yung RB3 at 45 sa 3, ang makukuha yung value ay 15 mismo, 15 kN. Okay, kung makikita nyo guys, yung value ng RA at saka RB ay halos magkapareha, no? Or hindi halos, magkapareho talaga. Pareho siyang 15 kN per meter, no? No, 15 kN. Wala pong unit na per meter po yun. So pag pinag-plus po natin yung parehong value ng RA at saka RB, ang subatotal po niyan ay 30 kN. Okay, saan ba nanggaling yung 30 kN? Yun mismo yung product po mismo nung 10 kN per meter at nung span niya na 3, no? So yung 30, yun po yung lumalabas na resultant force mismo nung load natin. Okay? So yung pinaka total load, kumbaga yun yung pinaka concentrated load, which is located po sa kalagitnaan ng beam natin. Okay, so dako na po tayo sa susunod na steps po. Okay guys, balik na po tayo sa ating susunod na solution, kung saan kukunin natin yung tinatawag natin na shear values. Bali yung pinaka symbol mismo ng shear value natin ay letter V. Okay, so shear value, inulit ko, is equal ay ang symbol nito ay letter V, hindi po siya letter S, ha? Shear is V mismo, no? So kukunin natin mismo yung yung mga iba't ibang shear value ng bawat point. So yung bawat point natin ay may dalawang shear value. So sa point A, meron tayong VA left number 1 and VA number 2. So kung makikita nyo nun, kung titignan natin yung force sa bandang point A, dun sa left nya, wala kayong makikitang force dun. So wala. So sa makatwid, ang VA left natin ay 0 force kasi wala naman tayo makikitang pwersa dun, no, sa left ng
ng point A mismo. Then susunod yung pangalawang shear force sa point A, no, ay yung VA or shear value at A. So shear value at A or VA is equal to the value of reactions at A. Kung natatandaan nyo kanina, no, yung reactions at A natin is equal to 15 kN. So sa mga tweed, VA is equal to RA is equals to 15 kN. Then susunod, number 3 ay VV left, no? So yung VV left natin, kung titingnan nyo, meron tayong force sa bandang left nya, which is yung 10 kN, tapos meron siyang span na 3. So i-carry over po natin yung 15 kN, then isama natin yung 10 kN per meter at yung span. So magiging, ang equation natin ay magiging 15 minus 10 times 3 is equals to negative 15 kN. So yun po yung magiging pangatlong shear value natin, negative 15 sa point B. So tandaan nyo po, ang value ng ating VV left ay negative 15. Okay, inulit ko. Siguro tatanungin nyo kung paano nangyari yun. Remember, dun sa BA natin kanina ay binaba natin yung value na 15 sa BB left. So nandun yung 15. So pagdating naman dun sa force na 10 kN per meter, isa naman natin yon times yung span nya. So ang final equation natin ay 15 minus 10 times 3 equals to negative 15 kN. Bakit ba nasama yung 15 ng RA at yung sa 10 kN per meter? Kasi ganito, kung titignan nyo yung force na nasa left ng BB left ay dalawa, which is yung 15 kN na pag-aari ng RA at yung 10 kN per meter mismo. So maliwanag yun ha. So nulit ko, ang nasa left ng BB left ay yung 15 at na pataas at yung downward na 10 kN mismo, no? So yun ang magiging final answer natin dun sa BB left ay negative 15 po. Then punta na tayo sa pang apat na value nun, which is yung BV or yung reaction shear value at B, no? Yung VB mismo, no? So i-carry over po natin yung yung value ng negative 15 doon sa equation natin at i-plus natin yung force na nasa point B mismo, which is yung RB. Ano ba yung pwersa ng RB? Yung reaction dito, siya ay 15 kN. So sa mga tweed, ang magiging final equation natin ay negative 15 plus the value of RB is equals to 0. So lumalabas negative 15 plus 15, so cancel yon, magiging 0. Okay, so yan po yung apat na shear values, no? Number 1 VA left 0, number 2
VA 15 kilonewton. Number 3, negative 15 kilonewton. And final shear value at BV is equal to 0. Okay, gawin na po natin yung tinatawag natin na shear diagram. Okay, kung titingnan, kung alam po niyo yung yung tinatawag na connect the dots. Parang ganito lang po yung yung steps sa pag-connect sa paggawa ng shear diagram natin. Okay. So, may number po yung yung mga points kung saan natin uumpisahan yung pagkonekta ng apat na shear value. So, ninumberan ko siya ng 1, 2, 3, and 4 kung nakikita nyo dun sa shear value, no? So, yung number 1 natin ay nasa mismong horizontal line, no? Nasa point of origin mismo, no? So, nandun yung number 1 natin, no? Yung VA na 0. Sa the same spot ng point A, so umakyat siya ng 15 kilonewton. So yun po yung number 2 natin na point. At pagdating naman po sa sa point B, meron po siyang dalawang VA shear value, no, which is yung number 3 at saka number 4 mismo, no. Yung number 3 siya yung negative 15, at yung panghuli po natin na number 4 na shear value at B, which is yung 0, no. Okay, mahalaga po guys na malaman natin kung tama ba o mali yung yung na-compute natin. Okay, paano natin malalaman kung tama o mali yung yung na-compute natin? Tandaan nyo guys na kapag inumpisahan natin siya sa sa 0 sa VA left, kailangan magtatapos siya sa 0 din mismo para matatawag natin na ang beam natin ay mayroong tinatawag natin na state of equilibrium, no, yung at rest mismo. Okay, so yung shear diagram natin ay nagke-create siya ng padiagonal. So ibig sabihin yung shear diagram natin ay mayroong degree na second degree mismo kasi meron siyang padiagonal, no, diretso siya. So sundin nyo lamang po yung yung points, tapos hindi na kayo maliligaw dyan. So punta na po tayo sa susunod na na steps. So pero bago po yon, paalala ko sa inyo na yung shear diagram natin ay nagke-create ng triangular shape, no. So yung area 1 natin ay positive triangle at yung area natin ay negative triangle. Okay, paano nagkaroon ng positive at saka negative? Kasi kung titingnan nyo, no, from positive 15 pumunta siya sa negative 15, no. So meron pagbabago ng sign from positive to negative, no. So nagkaroon siya ng transition na tinatawag. At yung transition nun ay nasa pagitan mismo nung ng A at saka B, nasa gitna mismo, no. So lumalabas na yung natin, yung nagawa natin na triangle area ay may possibility na magkapareho ang tinatawag na base mismo, no. Kasi pantay sila 15 kilonewton mismo yung yung reactions at A. Kapag hindi siya pantay, no, kunwari mas mataas yung value ng isa kaysa dun sa isang reaction, hindi magkapareho yung haba ng base mismo ng triangle natin. Okay?
So punta na po tayo sa sa susunod na steps, no? Okay guys, dako na po tayo sa ating susunod na steps, no? So kunin natin yung area value mismo. So meron tayong dalawang area dito, no? So number 1 is yung positive at area 1, which is yung yung triangle natin, at saka yung pangalawa natin ay yung number 2 natin ay yung negative area 3, no? So basic formula, no? Ano ba ang formula sa pagkuha ng area ng triangle? Diba, area of triangle is equal to base times height divided by 2. So ang pinaka base natin ay yung 1.5 at ang pinaka height natin ay yung 15 kN mismo, no? So lumalabas na ganito magiging solution natin. So 15 times 1.5 divided by 2 is equals to 11.25 kilonewton dot meter. Okay? Bakit dot meter? Kasi ang length natin na 1.5 na base mismo ng triangle ay naka-metro mismo, no? In meters. Tapos yung height niya, ang value niya mismo ay kilonewton. So kilonewton times meter, ang makukuha yung unit ay kilonewton times meter or kilonewton dot meter, no? So yan po yung magiging value ng area 1 natin, area 1 positive. So yung area 2 negative natin is equal to base times height divided by 2 is equal to negative 15, no? Times 1.5 divided by 2. Okay? Pasensya na, hindi ko yata na ilagay yung value na negative 15, no? Pero merong negative doon kasi nasa ibaba ng zero yung negative 15 natin. So I repeat guys, ang magiging value ng area 2 natin ay negative 15 times 1.5 divided by 2 is equals to negative 11.25. Okay, so pwede na natin kunin yung moment values, no? So meron tayong tatlong moment value dito. So yung una ay moment at A, pangalawa ay moment at A prime, at pangatlo ay moment at B, no? Okay guys, paano nagkaroon ng moment at A prime? Kasi guys, kung nakikita nyo dun sa shear diagram natin, yung transition point nya from positive 15 to negative 15 ay nasa gitna, no? Nagkaroon tayo ng additional line doon. So i-denote natin yung linya sa gitna as A prime, no? So kumbaga nilagyan lang natin ng level yung no? Yung line na yon. So meron tayong pangatlong vertical line dito. So ganito magiging kakalabasan. So moment at A is equals to 0, moment at A prime is equals to area 1, and moment at B is equals to area 1 plus area 2. So moment at A is 0, moment at A prime is equal to the value of area 1, which is 11.25. Okay? Kilonewton dot meter. Then yung magiging moment at B natin ay
equals to area 1 plus area 2. So area 1 natin is 15, ang area 2 natin ay negative 50. So pareho lang yung value pero magkaiba yung sign. So a negative and a positive is equals to 0. Okay, so dito ngayon malalaman natin na ang value ng ating maximum moment ay 11 kilonewton, 11.25 kilonewton that meter. Okay, yun po yung magiging maximum moment po natin, no? So inulit ko, ang maximum moment natin ay 11.25 kilonewton that meter. Okay, so explain ko sa inyo yung yung diagram natin, no, dun sa moment diagram. So dun sa free body diagram, ang line niya ay linear or first degree. So susunod sa first degree siyempre second degree. So yung sa shear diagram ay second degree. Then pagdating sa moment diagram, siya ay third degree, no, kasi pa-curve po siya, no? So yan na po yung natin, yung solution sa ating first example, no? So guys, pasensya na po sa sa medyo may mga mali-maling pagsasalita ko minsan, no. Medyo ngayon lang po ulit kasi ako nakapag-video, kaya pasensya na po sa mga bulol-bul ko minsan, no. Tinatry ko naman pong i-correct ang mga yon. So ito pa lang yung natin, no, first video natin. So tulungan nyo kung maumulad ang ating channel. So i-share lang po nyo itong video na to kung nagustuhan nyo. Mag-comment din kayo for positive comment lang po, no. Wala po sana magne-negative comment. Gusto ko yun sana yung positive lang para mapaunlad natin kung ano man ang mga kailangan natin na baguhin sa video na to, no. Wala po sanang ba-share, no. Respeto na lang po sa video na to. At kung mag-comment lang po kayo at i-like nyo yung video na to at i-share nyo na rin po. Subscribe na rin po kayo, no, pag nagustuhan nyo tong video na to. Salamat at magandang araw po.